Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay very okay at nasa mabuting kalagayan kayo. Iba-iba po ang ating time zone, no? It could be good morning, good afternoon, good evening, at good noon, or whatever, whatever day or whatever time, no? Matanggap po ninyo o mabasa po ninyo o mapanood po ninyo ang ating videos. No? But nonetheless, kung anumang oras yan, no? Anumang time zone natin, I wish you all na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito po muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines. Paalala lang po, at po napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na, ay wag po niyong maituring sa legal opinion bagkos concern discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, abay pinaka-the best na, ay magkonsulta sa inyong lawyer. Okay? So, okay, bago tayo magpatuloy, okay? Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating pong channel, especially, no? If you find our videos at saka ating pong mga materials po dito is helpful, no? Sa inyo, pwede po makisuyo sa inyo, no? To click po yung subscribe, no? Share and like buttons po natin. Of course, sa mga regulars na po natin, no, mga regulars viewers po natin, ako po ay nagpapasalamat, no, sa pagsuporta ninyo na walang tigil po ang inyong pagsuporta sa ating channel. No? And I hope matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mahit po natin yung ating pong minimithi na makahit po tayo ng 1 million subscribers, hopefully, no, within this year. So, of course, makakamit lang natin yan kung tulungan po ninyo ang inyong lingkod, no? Kung ma-share po ninyo, no, ang ating mga video sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala o kapitbahay. Kasi sila din po ay maring may mapulot po, no, ng mga legal na impormasyon o kaalaman sa ating napag-usapan o sa ating didiscuss, no, sa ating channel. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, can I also borrow your time? So, paki-screenshot lang po yun, no? Meron po tayong mga libro, no? Na pinopromote po natin, and particularly itong legal handbook po, no? Mostly po, itong mga legal handbook po nito, no? Ito po ay extract po ng mga batas na ating most likely, no, na touch po natin, na pag-usapan natin dito sa ating channel. At ito po ay extract ng mga batas na may kinalaman po sa buhay po natin from the time na tayo kinunsib hanggang sa mawala sa mundong ito. Nandyan po yung mga extract ng batas, no? Ay samot-saring mga batas po ang nandyan na may kinalaman po sa buhay natin, no? Pagdating na po sa particularly pagdating sa lupa, mana, no, marriage, family relations po, no, nandiyan po niya about employment, about pagdating sa divorce, pagdating sa legal separation, no. So makakatulong po pagdating sa lupa, pagpatitulo, no. This book could be a handy reference po sa inyo. Of course, ganon din po dito sa ibang libro po natin na this could be very helpful, no? Katulad yung mga labor laws po tayo, no? Sa mga HR practitioners po natin, no? Ito pong labor laws po natin could be a handy reference po sa inyo, no? Sa inyong trabaho, no? So that you'll be properly guided, no? Sa especially in dealing with your job, no? Sa mga employees po natin, mga employers din po natin, no? Will be more or less makatulong po itong ating yung humble na work po nito. Okay? And to make your legal environment po, ng working environment sa inyong mga kumpanya, a healthy environment. Okay? It could enhance, of course, yung productivity. Okay? Maraming salamat. Of course, highly recommended din po yung ating handbook on the Bill of Rights, particularly on the issue of arrest, no, search, seizure, no, warrantless arrest, no, of course, tsaka karapatan ng isang tao pag kayo ay under custodial investigation, no, pag kayo hinuli ng walang warrant, no, inquest proceedings ay nandito po, no, sa librong ito. And this could be, this book, no, these materials could be very helpful, no, kung meron pong kayong copy nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course,
yung corporate law, annotated po natin, no? This could be your handy materials as well sa mga corporate practitioners po natin, particularly in exploring, no, in dealing with the revised corporation code of the Philippines. Okay, maraming salamat. And of course, sa mga panyeros, si panyeras po natin, kung wala pa kayong copy ng CIPRA, no, the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities, abay, kumuha na po kayo, no? Get a copy of your book sa Central Books, no? They have branches in Metro Manila, ganon din sa Cebu and in Davao. You could screenshot this and you could order online, free delivery po nationwide. Okay, mga hardbound po ito. Oh. And in fact, kung may screenshot po nito, you can scan it, no, para mag-guide pa po. I-click lang ninyo yung kanilang website and yung link nila, and you could be guided papunta doon sa kanilang website at you can have more idea, no, about the books na pinopromote natin. Okay? Maraming salamat. Okay? Back to our discussion na. Okay? Ang ating pong pag-usapan ngayon na may sulat ay ito po ay may kinalaman sa sulat po sa atin itago natin siya sa pangalang si Mamar. Okay. Sabi niya, good day. Paano po kung walang acknowledgement mula sa father? Kasi sabi niya, pumanaw na ang father, ngayon pumunta daw siya sa korte at ang sabi daw ng korte ay kailangan talaga may acknowledgement ng father. Okay, ano daw po ang kanyang gagawin? Wala naman daw talagang iniwan acknowledgement yung kanyang father. Although ang sulat sa atin ni Mamar, no, is not really that elaborate, no? You could discern doon sa sulat niya na itong si Mamar ay isa pong non-marital child. Pag sinabing non-marital child, ay siya pinanak na kung saan hindi kasal ang kanyang mga biological parents niya. Kaya ang tawag sa kanya ay non-marital child o kaya nung una, no, ang tawag sa kanya din ay isang illegitimate child. Okay. So ano bang karapatan? Kasi bakit ba napaka-importante na kilalanin ng magulang ang isang non-marital child? Kasi po ang isang anak, okay, ay whether sa kasal man o sa hindi, ay maituturing po yung compulsory heirs ng magulang. Okay? In this particular case, no, pumanaw na yung magulang, yung tatay, especially the tatay, no, kailangan daw na magkaroon ng acknowledgement. Ano bang ibig sabihin ng acknowledgement? Ang acknowledgement po ay isa pong dokumento na nilagdaan ng tatay, no, ng bata na kung saan ay kinikilala niya na ang bata ay kanyang anak. Okay? Saan ba makikita yung acknowledgement? Of course, makikita yan sa kanyang birth certificate. Okay? Kung walang pirma doon, okay? Ibig sabihin, hindi hindi kinikilala yung bata. That is the presumption. Okay? However, ay meron po tayong batas din nagsasabi na pwede namang mag-acknowledge ang magulang, ang bata, no? During the lifetime of the father. Tanda po natin, ang magic word po dyan is during the lifetime of the father. Pwedeng gawin niya na kilalanin niya ang kanyang anak na hindi, tawag niyan, anak sa labas. No? Dahil kung halimbawa, hindi siya nakapirma sa kanyang birth certificate, okay, sa record of birth niya. Pwede siyang gumawa ng affidavit, no, of acknowledgement o any private writing na sinasabi niya na yung batang ito ay kinikilala niyang anak niya. Okay? So, pag kinikilala yung anak niya, papasok na rin dyan yung the obligation to give support. Okay? Financial support and all kinds of support na kailangan ng isang bata. Kasi kinilala siya ng kanyang magulang. Okay? Kaya napakamahalaga pag ang isang bata ay isang hindi kasal ang mga magulang, ay dapat mas maganda na siya ay kinikilala ng kanyang tatay. Okay? Okay? Ngayon, meron din tayong batas ngayon na tandaan po natin sa ilalim po ng ating family code, no? Particularly Article 176 ng ating family code, na ang isang bata na hindi kasal ang magulang, okay, ay ang gagamiting surname nito ay ang kanyang biological mother. Okay? At hindi yung kanyang
kanyang biological na father niya kasi hindi nga kasal. However, meron ng situation na pwede namang gamitin ng bata, no? Ang surname ng kanyang tatay kung meron tinatawag nating acknowledgement. Saan? Sinasabi natin dito sa birth certificate. Kung hindi naman, in a separate writing, it could be an affidavit of acknowledgement, okay? Or a private writing na sinasabi niya, kinikilala niya. At kakibat nito, meron ding pag magkinilala siya ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, ay pwede rin mag-execute ng affidavit affidavit authorizing the use of the surname, no? Ang bata, no? Ang tatay nito. So, yung tatay ng bata, mag-execute siya ng kasulatan, excuse me, ng isang affidavit na authorizing the child to use his surname. Pwede rin po yun. Now, in this particular case, no, kay Mamar, pumanaw na si father niya, okay? Pumunta sa korte, kailangan talagang i-acknowledge. Tama yun, because the acknowledgement of a non-marital child can only be possible during the lifetime of the father. Kasi nga naman, wala na si father, kahit niya sino na lang bang, lalo na kung medyo maraming naiwang ari-arian ng isang tao, ni tumdik and harip kang pumunta ron, anak ako ni ganito, no? Kailangan kilalanin talaga siya ng magulang. In this particular case, ang dilemma nitong si Mamar, paano daw niya gagawin yun? Wala naman daw siyang alam na papel na nagkaroon ng acknowledgement. Well, meron tayong tinatawag nating secondary sources, no? Kung saan pwede mong, kahit na wala na ang iyong biological father, ay pwede mong subukang gamitin. Meron ka bang baptismal certificate? Nakalagay ba doon sa baptismal certificate ang pangalan ng father mo? May pirma ba siya doon? Kung wala man siyang pirma, meron ba doon nakalagay na siya yung father? Okay, that's one. Kung wala naman, yung mga lumang mga sulat, okay? Na kung saan doon sa sulat ng father mo, ay kinilala ka, nakalagay doon na obvious na kinilala ka bilang kanyang anak. Or mayroong picture doon, no? Kung saan kasama si father mo at karga-karga ka niya, no? May okasyon doon, nandun, at maaaring hindi lang isa, dalawa, tatlong pictures, no? Ay pag pinagsama-sama mo ito, no? Ang mga ito ay maaaring magpapatunay na ikaw nga ay anak ng inyong tatay na pumanaw na. So, ang gagawin mo niyan ay mag-file kayo ng petition sa korte, no? Upang sa ganun ay hilingin sa korte na base doon sa ebidensya na imong nakalap mo, ay ikaw nga ay anak ng kilalanin, no? At base sa ebidensyang ito, kilalanin ng korte na mga ebidensyang ito na magpapatunay na ikaw nga ay anak ng iyong nasirang ama. Okay? Otherwise, hindi po kayo magkakaroon ng karapatan na magkaroon ng party ng mana, no? Kasi po, una sa nasabi natin ay ang mga anak, no? Whether anak sa loob o sa labas ng kasal yan, ay may tuturing na compulsory heirs. Pero hindi naman po din pwedeng basta na lang kahit na sino na lang ang biglang papasok at magsasabi na sila ay tagapagmana. So, kailangan meron talagang tinatawag nating pagkakilala o acknowledgement. Okay? Ibang usapan yun kung halimbawa ay anak sa kasal. Hindi na kailangan ng ang acknowledgement dyan because the law itself is presume na pag anak sa kasal ay talagang legit yan at entitled yan sa na mga ari-arian ng naiwan nilang magulang, hindi lang sa the right to support. Okay? So, yung po ang inyong gagawin, no? Madam Mamar. Okay? Maraming salamat and I hope to see you again in the next live streaming po natin or ating mga videos. Again, kung sino mo pong nakahabol, bagong pasok pa lang at hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick lang po ang subscribe, no? Share and like buttons po natin. Of course, yung notification bell. Upang sa ganon, ay pag may mga updates po tayo sa mga videos po natin at meron tayong mga live streaming po natin, no? O short, you could be
duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode po natin. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Okay? And God bless.